So muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Happy Wednesday! So, bago po tayo katulad ng ginagawa natin, binibigyan natin opportunity sa bawat isa. Meron po ba ditong gustong mag-share ng pagkakataon na kayo ay nakapagpakita ng malasakit sa inyong mahal sa buhay at naramdaman po ninyo na yun ay tinanggap nila at kahit pa paano unti-unting nakapagbukas ng kanilang puso sa inyo. Meron po ba na pagkakataon? Meron ka at mga continuation. Continuation, ayan. May continuation po dun sa mga ay pinapanalangin ko at kasama ko po lagi yung spare sa ginagawa namin na pinapanalangin ko po na paano kami lalapit din po sa kapatid ko at sa bayo ko. Siya po yung nag-message na kung pwede daw na ihatid ni Kuya Wilson sa Gumaka. Sabi ko kay Kuya Wilson, idaan mo na ako sa Rospan kasi parang hindi mo na ako daanan pagbalik sa bahay. Nandito na ako. Pero sabi ko ni Kuya Wilson, sumama ka na. Parang naisip ko din po na, ay tama. Makakausap ko yung bayaw ko na maestro sa kanyang kapatid. Nakakaiyak po. Kasi po, nakakaiyak. Yun po parang hindi iniintindi yung parang kasanis, alam ko kung sarado ka. Pero nakakagalak po dahil pinanalangin ko po siya nung gabing yun na parang sabi ng mga bayo, diyan ba susupot ka na? Hindi po parang na gusto mo diba na makasama ang family mo? Parang sumusuko. Kaya ang ano ko po ay parang may save po ako kanina na parang ay hindi ko isi-share, makahina siya na kalooban ng mga kasama ko. Pero hindi po dahil kung sa ano, dapat din nating maranasan na hindi nga lahat ay hindi tayo, dapat maranasan din natin yung pagtitiis, na pwede tayo talagang hindi pansinin, hindi intindihin yung sinasabi mo, hindi intindihin yung nararanasan mo, kundi yung alam mo kwentuhan na ano lang, kung sa ano po yung pang-pamilya na hindi related sa yung buhay namin ngayon. Na kung sa ano po, na may time na napapansin nila na iba yung sitwasyon na namin ngayon, may time na parang nagkakaroon na po ako ng isip na gusto ni Lord na isang guni ko sa Kanya yung gagawin ko. Baka dumating po sa point na ako na lang pala. Ano po, parang gano'n na baka sabihin ko, ay, total, na para pong nagiging ano na sila, naniniwala na, pero ang isip ko ay baka makalimutan kong sumangguni sa Panginoon, baka malilimutan kong manalangin, maging ano ako sa sarili ko. Naging ganun po baga ako doon, baka minsan ay nagiging ano ka na, sarili mo na yung Diyos mo. Pag noon mo sarili mo, alam ko na po yung, ay, hindi na si Lord ito. Ako na ito eh. Kaya, tama lang po na maramdaman ko. Kaya, doon po sa may mga, na pinapanalangin dyan, na talagang iniiyak, tuloy lang po natin. Kakaiyak ng mga sitwasyon. At siguro po talagang dadaanan yung mga ganito. Sabi ko nga, nakakalambot po, pero meron pa pong marami pa. Thank you po, sir. Thank you, Ate Lea. So patuloy po tayong magtanim at diligan ng mga tinanim natin ang pagluha. Kapalapit ko lang sa biligan. Talagang luha ang pagdilig natin. So, thank you, Lord. Meron pa po ba na gustong mag-share? Okay lang po kayo dyan? Kasyang-kasya kayo sa Parang dami dito, maluwag pa dito sa tabi ko. Ayun yun, tumabi sa akin. Parang jeep lang nasiksikan eh. Oo nga. Sanay. Sanay magsiksika. Alis na mabiyahin na. Puno na ang jeep. Okay, sige. So, tayo po ay mag-start na ng ating lesson. So, again po, itong mga pinag-aaralan nating mga lesson, kumbaga ay dalawa ang goal natin. Una ay matutunan natin din itong mga lesson nito kasi for most of us,
baka first time na napag-aralan po ito, first time natin talagang na natutukan, maaring naririnig nyo na sila, pero ngayon lang talaga natin siya iniisa-isa na pag-aralan. At second, ang purpose din natin para matutunan to, para ituro din natin ito, no, sa mga tao na tuturuan natin, kasi yun nga ang goal po namin, katulad nga ng lagi po namin sinasabi ni Kuya Maui at patuloy namin i-remind po ito, no, na ang goal po namin ay kayo rin ay makapagturo, no, balang araw sa mga tao na dadalhin po sa inyo ng Lord. So hindi po panghabang buhay na tayo ay tuturuan. Maganda po yun, no? Katulad po sa amin ay kahit mga pastor po ay mga lingkod ng Panginoon, kailangan pa rin talaga ng may nagtuturo sa kanila. Kaya pag may pagkakataon po, ginagrab din po namin iyon. Pero habang tayo po ay tumatagal sa Lord, katulad ng pagtanda din natin, no, paglaki ng isang tao, natututo tayong kumain sa sarili natin at natututo din tayong magpakain ng iba. Natututo tayong magluto ng sarili nating putahe at ihahain sa mga papakainin natin. So ganun din po pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So dadating ang panahon na kayo rin po ang magtuturo. Kaya itago niyo po, i-treasure niyo po itong mga materials na ginagamit natin kasi balang araw gagamitin po natin ito. At maganda nga na the soonest, the better na magamit natin. So pwede niyo rin balik-balikan para nare-review po tayo. Okay, so thank you Lord. So dako na po tayo dito sa ating Bible Study Guide. Lesson 18, ang tatalakayin natin ay tungkol sa communion or sa communion. Narinig ko na iba pa silang term sa, hindi ko alam kung Santa Cena. Ginagamit ba din yun sa si Tita. Pero mas check mo nga kung saan galing yung ano. Parang Spanish yan. Parang Spanish yung ano. Pero mas kilala siya sa term na communion or communion. So, babasahin natin itong sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 31. So, basahin natin. Pwede ko pa i-request si Kuya Wilson na magbasa na yung naka... Lahat po ba? Yun, lahat ng naka-view. Unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 31. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, pinarapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ang sino mang kumain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo. At may ilan pang namamatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Thank you po. So, imagine natin, no? Itong time na ito, itong binasa natin ito, ay ito ang mga panahon na, ito yung tinatawag na Last Supper or huling hapunan. Bakit siya tinawag na huling hapunan? Kasi ito yung oras na last opportunity na ni Jesus na makipagsalo-salo sa kanyang mga disipulo. Kasi nung gabing iyon, after nilang maghuling hapunan, pupunta na sila sa Mount Olives,
sa bundok, tama ba? Bundok ng Olivo. No, doon mananalang sa Garden of Gethsemane, doon mananalangin si Jesus at doon na siya huhulihin. No, kaya siya Last Supper, as in yun na yung huling kain ni Jesus dito sa earth. Tapos kasama niya ang kanyang mga disipulo, kaya hinahabilinan na niya sila. Itong mga disipulo niya, walang kamalay-malay, no? Clueless sila sa anong mangyayari. Alam lang nila naghahapunan sila. Isa yung espesyal na hapunan dahil parang piyesta yon sa Israel. Kaya espesyal yung hapunan na iyon, yun ang tinatawag nilang Passover meal. Ngayon, so habang sinasabi ito ni Jesus, imagine niyo no, isa kayo sa 12 disipulo. At sinasabi nga ni Jesus na yun nga, kakain sila ng wine, nung saro, kain sila ng tinapay. Usually, pag ginagawa nila yun ay nananalangin sila, no? Babasa sila ng word. Pero ito, may ibang sinasabi ang Panginoong Jesus. Sinasabi niya na ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. So parang kung ikaw yung isa sa mga 12 disipulo, parang anong ibig sabihin ni Jesus doon? No, anong ibig sabihin niya na ito yung katawan niya, hinandog para sa inyo, gawin nyo ito pag-alaala sa atin. Tapos, pagkatapos nun, dumampot pa siya ng kopa, sinabi niya, no, yung kopa, naglalaman niya ng alak na gawa sa grape juice. So, hindi po ito yung alak na katulad na alak natin dito ngayon, no, na may alcohol content. So, yun po ay natural grape juice. Sabi niya, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-ala-ala sa akin. Tapos sinabi pa niya, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. Hindi pa siya namamatay dito. At malayo sa isipan ng kanyang mga disipulo na siya ay mamamatay. No, hindi nila maraming beses nang parang pinahapyawan ni Jesus ang mangyayari sa kanya. Pero hindi nila ito natanggap. Kasi nga, kumbaga, they treat him as the Messiah, ang tagapagligtas ng bayan ng Israel. So, malayo sa kanilang isipan ang pagkamatay ng Panginoon. So, parang katakataka, no? At ang lahat ng mga ito ay mauunawaan lang nila pag nangyari na, no? Nung nangyari na ang kaganapan sa krus, nung pinako na si Jesus at siya'y nabuhay muli. Doon lang nila naunawaan na, yung pala yung sinasabi niya nung huling hapunan natin. Okay, so yun, inano ko lang yun para maunawaan natin yung pinanggagalingan ng istoryang ito. Tapos, balikan ulit natin, no? So habang binabalikan natin itong talatang ito, gusto ko na pansinin natin kung ano yung mga nakatawag ng pansin sa inyo sa kwentong ito. So, basahin ko po ulit itong second part. Sabi dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Okay. So, ano po yung nakatawag ng pansin ninyo mula sa mga talatang ito? Meron po bang gustong mag-share? Okay, salamat. Tawag ng pansin, Ate Lea? Ang nakatawag po ng pansin sa akin dito yung kabanalan. Kabanalan po ng Panginoong Jesus. Dahil sa akin pong naranasan mula nung magbasa ako ng Biblia, mula nung hindi at ako man po ay umaatay, sumisimba man. Nandun po yung kaunawaan ko na ganun. Na ganun yung dinanas ng Panginoon. Na ganun yung kabanalan niya. Na
sa tuwing tayo po ay may yung sa lunes po natin na tayo po ay may banal na hapunan. Nandun po yung talagang, lalo na, dalang-dala po ako kay Pastor. Pag siya alam ko nang wala ko nang sabihin niya, ano niya na kung saan po ba'y tumanim sa akin na ganun talaga ang dinanas ng Panginoon na tuwing yung word na pag-alaala sa Kanya, na tuwing tatanggap nun, parang gusto mong umiyak, kaya lang nagpipigil ako. Nagpipigil po ako. Kaya yun po yung nakatawag ng pansin sa akin. Yung word na pag-alaala. Thank you, At Ate Lea. kabanalan. Thank you po. Meron pang gusto mag-share ng katawag ng pansin? Wala na. Sige. So, move on tayo, no, sa susunod. Okay, so thank you doon, no, Ate Lea. So, yan, mamaya talakayin natin bakit kailangan ating alalahanin. Pero, bago yun, tingnan natin dito, no, ano yung sinisimbolo ng tinapay? So, ang lahat ng ito, yung tinapay, tsaka yung kopa, ay pagsasalarawan o pagsisimbol, kumbaga simbolo. Yung simbolo siya. Ang tinapay, ang sinisimbolo noon ay ang katawan ni Jesus. At sabi dito sa number 3, bakit pinagpipira-piraso ni Jesus ang tinapay? No, ang ibig sabihin po noon, kasi di ba nung siya ay namatay, siya ay binugbog, siya ay, anong tawag po? Yung misforge. Binayubay ang kanyang katawan, nilatigo, at ang latigo noon, yan na-discuss na natin ito, no, ang latigo noon ay may bakal sa dulo, para mga buto, mga bato, para paglapat sa balat, pagkuha, kasama yung balat. So, ganun ang nangyari sa katawan ni Jesus. So, yung breaking of bread, yun yung sinisimbolo nun. Parang, kumbaga ay pinagpira-piraso ang katawan ni Jesus. No? So, yun yung sinisimbolo nun. At yung kopa na may nilalaman na alak, na gawa sa purong katas ng ubas, yun ay sumisimbolo sa dugo ni Jesus. So, hindi po ito, kung baka meron po kayong narinig sa ating nakatradisyon na pananampalataya na ito ay nagiging katawan talaga at nagiging dugo ni Jesus. So, hindi po yun nangyayari. So, yun ay mga pagsisimbolo lamang. No? At yun nga, sabi nga ni Ate Lea, ito ay para alalahanin natin. Para alalahanin natin ang nangyari kay Jesus. Okay, so, yan, sabi dito, bakit mahalagang, sa number 5 na tayo po, no? Bakit mahalagang alalahanin natin ang katawan at dugo ni Jesus? Bakit natin kailangang alalahanin? May gusto bang mag-share? Bakit kailangan natin alalahanin? Meron ba? Wala. Ako na lang. Sige. So, bakit kailangan nating alalahanin? Kasi ang mga tao ay madaling makalimot, no? Madali tayong makalimot at sa maraming bagay, kahit sa simpleng bagay ay nakakalimot tayo. At maging sa mga mahalagang bagay, minsan nakakalimutan natin. Kaya mahalaga na inaalala natin siya. Meron tayong regular time na inaalala natin. At isa din mahalaga, personally sa amin po, no, nakita namin yung kahalagahan na laging inaalala. Kasi ito po yung makakatulong sa atin na mag-ibahagi siya sa iba. Kasi kapag dadating po kasi minsan sa ibang mga tagasunod ni Jesus, sa ibang mga Kristiyano, kapag matagal na sila sa Panginoon, masyado na silang nabibisi, no, sa pag-aaral, sa paglilingkod, sa ministeryo, na busy-busy sila, nawawala na yung pag-aalala na iyon, na kung anong meron sila, kung nasan sila sa ministry, ayun ay dahil niligtas sila ng Panginoon. At dahil doon, medyo mahirap na magbahagi ng gospel pag hindi siya buhay sa puso natin. 'Di ba? Tayo
kapag meron tayong balita na talagang excited na excited tayo, no, tuwang-tuwa tayo, anong nangyayari? Talagang ichichika natin sa iba, i-share natin sa iba. Uy, alam mo ba, ganito ang nangyari, no? Ito yung naranasan ko. No, talagang mabuting balita man yan o hindi magandang balita. Talagang pag na-excite tayo, i-share natin. Ganon din ang gospel. Effectively, masishare lang talaga natin siya kapag buhay na buhay siya sa puso natin, kapag nag-aalab yung puso natin na ibahagi siya. No, kasi isang napakagandang karanasan ang ating naranasan. Hindi natin mapipigilang i-share. So, yun yung purpose. Bakit natin kailangang alalahanin? Yun. So, sabi naman dito sa number 6, anong ibig sabihin ng siyasatin ang ating sarili? Bakit ito mahalaga? So sabi po dito, no, yung meron tayong nabasa na warning na kung sino man daw ang umiinom at kumakain ng tinapay, kopa, sa di nararapat ay nagkakasala. So minsan po kasi actually nung time na to ni Paul, ginagawa na nila to ng early church araw-araw, no? Kasi every time na kumakain sila ay yun ang ginagawa nila, pag-aalaala. Tayo nga once a month lang, pero sila every time na kumakain sila kasi laging nakahain yun sa mesa nila, tinapay, yung alak, parte yun ng meal nila. Parang tayo, kanin, 'di ba? Kape. So yun yung parang ganon yung ano nila. Dumating sa panahon na parang, kumbaga ay, yung part na yon hindi na nila, wala lang, parang naging ano na lang, tradisyon, naging routine na lang, naging ritual na lang. Kaya pinaalalahanan ni Pablo na kung gagawin nyo yan, sa hindi nararapat na paraan, kayo ay nagkakasala. No? So, at dahil doon, yun nga, yung iba ay, hindi nila namamalayan, sila ay nahahatulan na pala. No? Kaya sila nagkakasakit, kaya yung iba ay namatay na nga daw. No? So dahil may effect siya. Kaya mahalaga po na sa tuwing tayo ay merong communion. Naririnig nyo po iyon, di ba? Laging pinapaalalahanan tayo na kung hindi pa po ninyo nauunawaan yung ginagawa natin, ay hindi nyo po kailangang uminom at kumain. So hindi po iyon sapilitan. Kasi ang mangyayari po noon, yun nga, wala silang idea, umiinom lang sila ng kahatulan. At ayaw nating mangyari yun. So, kaya importante po na ang gumagawa nun ay yung naunawaan na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at tinanggap nila, no, yung kaloob na yon ng Panginoong Jesus. So, yun yung nararapat na paraan ng pag-inom. No? At yun din, meron ding pagsisiyasat na, okay, kung pinapahalagahan ko ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ako ba ay, yun nga, meron ba akong mga bagay na hindi ko pa nahingi ng tawad sa Lord, kaya tayo ay nagpapasiyasat. No? Para hingi natin ng tawad sa Lord kung ano yung mga bagay na nagawa natin na alam natin na hindi nakalugod sa Kanya. So, mabiyaya ang Panginoon at pag tayo ay talagang nanghingi ng tawad, andun ang kanyang kapatawaran. So, yun po yung mahalaga doon. Basta kapag umiinom po tayo ng communion, ay alam natin yung ginagawa natin, nauunawaan natin, at hindi lang tayo sumasabay dahil kasi uminom yung katabi ko o kumakain silang lahat, nakakahiya naman na hindi ako kumain. No? So, hindi po ganoon. Mauunawaan po namin kung hindi nyo po gagawin iyon. Dahil kesa maging, kumbaga kesa na gayahin nyo lang, tapos may kahatulan kayong matatanggap, better na wag na lang po. No? Yun. Ate Mitch. Kasi po, minsan nga po nangyayari na ganun. Kahit alam natin sa sarili natin na meron tayong mali sa puso natin, tinutuloy pa rin natin, pero huwag po natin gawin kung alam natin na hindi pa natin mabitawan yung kung may kasalanan tayo o ano. Kasi kahit po ako, ginawa ko po na dun sa panahon ng communion, alam kong hindi ko pa mapatawad yung isang tao.
hindi po talaga ako uminom. Hindi ako kumain. Kasi pag ginawa ko yun, ang hindi ko nare-release sa Panginoon yung nilalaman ng puso ko, hinahatulan ko yung sarili ko. And alam ko na may matatanggap akong hindi makakabuti sa akin. Kaya much better na wag po natin gawin kung talagang hindi tayo makapagsuko talaga nun sa Panginoon. Talagang papalinis muna tayo sa Thank you, Ate Mitch, no? Oo. Hindi po ibig sabihin na dapat ba perpekto na tayo bago tayo uminom ng communion, no? Hindi po mangyayari 'yon, no? Kung hintayin natin na tayo perpekto na, ay walang makakainom ng communion sa atin. Ang sinasabi lang natin dito ay meron kasing mga mali sa buhay natin na talagang kailangang itama. No, katulad nung sinasabi ni Ate Mitch, kung alam natin sa puso natin na tinuturo yun ng Lord, na gawin mo to anak, kailangan mong patawarin yan, kailangan mong i-release ng yung forgiveness, at alam natin sa sarili natin na hindi natin magawa, so yun yung isang bagay na yun, ano? O kung alam nyo may ginagawa tayo na hindi dapat, pero patuloy nating ginagawa, no, kahit alam natin na mali, isa rin yun. Pero minsan, may mga nagagawa tayo na hindi natin sadya. Halimbawa ay busy, biglang nakapagbulalas ka ng salita na hindi mo sinasadya, no? Lord, sorry. Kasi right then and there, pag nagawa mo yun at inano ka ng Holy Spirit na, anak, mali yung sinabi mo, pwede ka manghingi ng tawad doon eh. No? For as long as andun yung puso natin na mapagpakumbaba, nanghingi tayo ng tawad, at sinisikap natin sa biyaya ng Panginoon na sumunod, andun yung grace ng Lord, no? Pwede tayong uminom. Tsaka Kuya Maui. may ano po ako na, pag po sinasabi ng Panginoon na isiya sa natin ang ating sarili, hindi po niya sinasabi na na ang best na gawin natin ay wag tayo uminom. Pero actually yun po yung pagrespeto nga na wag kayo inom kung wala ka naman talagang kung ayaw mong makipag-ayos sa Panginoon doon sa iyong problema. Pero po, ang gusto talaga sabihin ng Panginoon, magsisi na tayo bago tayo uminom. Parang yun po ang Opportunity po para yun. magsisi. Para ano po yun kaya nga po siya pagpapaalala po yun sa atin na hindi po tayo pwedeng mabuhay na sinasabi natin na tayo ay nakipag-isa sa Panginoon, tapos tayo gumagawa pa rin ng mga, alam mo yung mga ano po natin, yung mga alam natin kasalanan na mali. Kaya maganda po yun para sa ating mga mananampalataya. Kumbaga na, tayo, ba't ginagawa ko pa to? Lord, sorry. Lord, gusto ko pong magbago. Kaya pagka nangyari na yun, mag-pray ka lang, hingi ka lang ng tawad, Lord, tulungan niyo po ako na magbago. Na ulit, pwede na. Yun yung pinaka-best thing at yun yung nais ng Lord. Na palalahanan tayo lagi. Kasi nga po minsan, pag nga yung may nagagawa tayong mali, nagiging routine na natin na hindi natin napapansin na normal na sa atin yung maling ginagawa natin. Kaya po itong communion, pinapaalala sa atin na nakipag-isa na tayo kay Kristo, kaya hindi na natin dapat ito ginagawa. Kaya Yan. Thank you, Kuya Maui. So, tama yun, no, na it's an opportunity for us na i-check, i-inventory. Tama ba ang aking buhay? No, kung may mali, hingi natin ng tawad. Ayan, saka tayo uminom. parang hindi ko siya binitawan. Ayun. Ayun. So, minsan may ganong mga struggles, no? So, hindi rin, yun. So, sana ay ang maging tugon natin, no, naranasan nyo ni Ate Mitch, at I'm sure na natuto siya doon, no? So, sana ay matuto din tayo na maging ang tugon natin ay maging quick tayo sa panghingi ng tawad sa Panginoon. Amen? So, may katanungan po ba doon? Na malinaw naman po. May clarification. Ayan. Doon sa mga ate, alam ko sa mga ate, second time na natin na pag-usapan to, no? Noong time na shinare namin ito, nag-communion din kami nung panahon na yun. Kaya lang hindi tayo nakapag-prepare, kaya lesson lang muna. No, wala pong mga tanong, ha? So, malinaw po. Ayan, question po. Maganda pala talaga na siyasatin natin yung ating sarili sa mga oras na yun. Kasi madalas hindi natin nagagawa yun eh. Yung kumbaga opportunity din yun talaga para makita natin yung sarili natin sa harap ng Panginoon. Ang dami nating na pag nandun tayo, nagiging. Tama. So ano yun, parang
ano yung pit stop. parang time to reflect and to search our hearts. Okay, so isa pong paglilinaw, sabi dito, hindi tayo maliligtas dahil sa komunyon. Sabi dito, marami ang nag-aakala na papatawarin sila kapag nag-communion. So, tandaan po natin na yun yung communion ay pag-aalala ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Opportunity din iyon na humingi tayo ng tawad sa Lord kung may mga tinuturo siya sa atin. Pero ang kaligtasan po natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. No? So, pamamagitan ng pagtitiwala sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ayan, so mabilis nating pasadahan to, no? So sabi dito, hinandog ni Jesus ang kanyang katawan para saan? No? Para bayaran ang ating mga kasalanan. No? Para kanino ang bisa nito? Para sa lahat ng mga sasampalataya. Para sa lahat ng sasampalataya. Anong mangyayari sa taong hindi nagtitiwala sa kamatayan ni Jesus bilang kompletong pagtubos sa lahat ng kanilang mga kasalanan? So kung hindi sila nagtitiwala ay di nila matatanggap yung kaloob na yon. No, naalala natin, no, yung kaloob na yon ay parang regalo na tinatanggap natin. Kailangan nating tanggapin para mapakinabangan. So, kailangan bang dagdagan ang sakripisyo ni Jesus? Anong sagot po doon? Kailangan ba nating dagdagan? Hindi na. Kasi pag sinabi nating kailangan pagdagdagan, parang sinasabi natin na, Lord, kulang pa yung ginawa mo. Kulang pa. Dagdagan natin. No? So, parang insulto naman iyon sa ating Panginoon. Kaya kailangan pagkatiwalaan natin na, Lord, yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay kompleto na para sa kabayaran ng aking kasalanan. Sapat ba ang handog ni Jesus para sakupin ang lahat mong kasalanan? Ang sagot dito ay yes, sapat, no? Sapat ang ginawa niya. Na nasakop 'yun ng lahat ng ating mga kasalanan. At itong 6 and 7, tayo po ang makakasagot nito sa ating sarili, no? Nakakatiyak po ba kayo na napatawad na ang lahat ng mga kasalanan mo? No? So, siyasatin po natin 'yan ngayon sa ating mga puso ngayon. No, kung nakakatiyak na ba tayo na napatawad na ang lahat ng mga kasalanan natin. So, alam ko po na maraming beses na namin na banggit po ito, no? At alam namin na gusto namin laging i-take yung opportunity na every time na matatalakay po ang kaligtasan, ay gusto namin na maging assured po ang bawat isa sa atin na ito'y tinanggap na natin. No? So, dito sa number 7, gusto mo bang pagkatiwalaan ang kamatayan ni Jesus bilang ganap na bayad sa lahat ng kasalanan mo? So, kung meron pa sa atin, sana ay wala na, no? Pero kung meron man sa atin na hindi pa nakakatiyak, at gusto mong, hindi pa nakakatiyak na napatawad na ang lahat ng kasalanan mo at gusto mong pagkatiwalaan ang kamatayan ni Jesus, no, bilang ganap na bayad sa lahat ng iyong pagkakasala. So, this is another opportunity, no, na binibigay po sa atin ng Lord na gawin iyon. No? So, bago tayo manalangin, so mabilis ko lang pong i-share itong last part. So ano ba yung bunga ng kamatayan ni Jesus? Ano ba yung bunga ng kamatayan ni Jesus? Sabi po sa Colossus 1 verse 22, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, at walang dungis. So dahil daw po sa pagkamatay ni Kristo sa krus, tayo ay nagiging kaibigan ng Diyos. No? Ang ibang tao, pakiramdam nila, napakalayo ng Diyos. No? Parang ang Diyos ay makikita lang nila pag pumupunta sila sa simbahan. Pero ang Diyos po ay nais niya na maging malapit sa atin. At yun ay nangyari nang namatay si Kristo sa krus. No? So,
ang mga walang pananampalataya sa kamatayan ni Kristo ay ganun ang mararamdaman, parang malayo ang Diyos. Pero thank you Lord, at tayo ay ginawang kaibigan ng Diyos sa pagkamatay ni Kristo. Pangalawa, tayo daw ay nagiging malinis. So marami din pong tao na nararamdaman nila na sila'y marumi. Alam kong naramdaman natin yon. Naramdaman po natin yon sa ating mga buhay na minsan we felt na tayo ay marumi. Totoo yun kung wala tayong pananampalataya kay Kristo. Pero kung tayo nananampalataya na sa ginawa ni Jesus, magiging malinis tayo sa paningin ng Diyos. So sabi nga doon ay sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, may harap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. So ito po ang nanggagawa ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya muli po no sa another opportunity na ito ay nais po namin na manalangin. No, kung meron man dito na hindi pa rin kayo nakakasiguro. Actually, itong ginagawa natin ito, yung pagtanggap natin kay Jesus, minsan lang kailangan gawin. No, minsan lang once na ginawa na po ninyo yon, nag-pray kayo, tinanggap nyo si Lord as your Lord and Savior, malinis na po yun. No? Napatawad na po kayo, natanggap nyo na ang kaligtasan. At ang next na kailangan gawin ay sumunod. No? Sumunod na sa Lord, na mamuhay na para sa Kanya. Pero minsan lang natin tinatanggap ang salvation. Hindi kailangan kailangan araw-araw kong mag-pray yan, na natanggapin si Lord. No, ang kailangan natin gawin ay sumunod sa mga pinapagawa niya. Pero sa pagkakataon po ngayon, kung meron man na hindi pa rin nakakasiguro, so yuko po tayong lahat at tayo ay mananalangin. No? Ang kailangan nga po nating gawin ay aminin natin na tayo ay makasalanan at paniwalaan natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, paniwalaan natin na siya'y nabuhay muli at ipahayag natin na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. So, ako po'y mananalangin at maging panalangin din po ito ng inyong puso sa mga oras na ito. Kung nais nyo po na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, maraming salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Inaamin ko sa iyong harapan sa mga oras na ito na ako ay nagkasala. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasalang nagawa ko sa iyong harapan. Naniniwala ako, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ay nabuhay muli para sa akin. Salamat at pinagkaloob mo sa akin ang kaligtasang ito. At Lord, sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang mamuno sa aking puso, ikaw ang maghari sa aking buhay. Tulungan mo akong sumunod sa iyong mga alituntunin. Tulungan mo akong mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa iyo at karapat-dapat sa sakripisyong binigay mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. So kung yun pong panalangin na yun ay pinanalangin nyo sa inyong puso, nakakatiyak po kayo na meron po kayong kaligtasan. Meron po kayong kaligtasan sa Panginoon. At sa mga susunod na panahon na tayo ay magko-communion, sana maging mas buhay pa sa atin, no, yung experience na yon ng salvation. No? So tayo po'y tumayo lahat, no, at tayo'y mananalangin. Thank you, Lord. Yan. Close natin itong prayer. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat
maraming salamat sa ginawa mo para sa amin. Thank you, Lord. At lagi mong pinapaalala sa amin ang kahalagahan ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Dalangin namin, Panginoon, na hindi po mawala sa puso namin ang pagpapahalaga namin dito. Gaano man kami katagal na sa paglalakbay namin sa aming pagsunod sa iyo, Lord, lagi pong manariwa ang karanasan namin ng pagtanggap sa iyong kaligtasan sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na sumunod sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na mamuhay na kalugod-lugod sa iyo. Ipakita mo sa amin kung anong mga dapat naming gawin upang kami ay lumago, upang kami ay mapakinabangan namin, Lord, itong kaligtasan na binigay niyo sa amin. Palayain mo kami, Lord, sa mga bagay na nakakahinder sa amin o mga bagay na nakagapos pa sa amin na mga kasalanan, mga maling gawi. At tunay nga, Lord, na kami ay bago ng nilalang, binago mo na kami. At sa iyong kapangyarihan ay pwede kaming mamuhay ng bagong buhay. Kaya maraming salamat, Lord, maging makabuluhan palagi ang ginagawa naming communion sa pag-aalala namin sa iyo. We thank you, Lord, at dalangin namin na ikaw po ang mag-bless sa bawat isa, ang iyong kalakasan ang palagi pong magbigay sa amin ng kagalakan sa paggawa ng mga trabaho namin sa buong maghapon. We thank you, Lord, and we bless your name. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, bago po tayo mag-picture, yung mga OJT, gusto lang namin kayo pag-pray. Yan. Ano nga kayo dito? Sa amin. Tsaka si Mark na rin. Alam ko, mamimiss na po natin itong mga pero, no, party pa rin tayo ng ano natin no, sa church. Pwede kayong bumalik anytime. Kasi hang out natin, hindi na tayo. Kung isipin na palipasan natin sa akin sa OJT, hindi na kayo welcome dito. Always welcome dito sa ating gawa. So, pag-pray ka lang kayo mapinis na. Ano, salamat Lord sa buhay ko ni Mark, ni Angel at ni Isa, Panginoon, na sila po ay dinala po sa lugar na ito. Salamat Lord dahil sila ay patuloy po nasamahan sa pag-aaral nila. At alam namin, hindi po aksidente na sila ay nag-OJT sa lugar na ito kung saan narinig po nila ang mga salita. Kailangan na po Lord God namin na sa pag-alis po nila dito bilang OJT ay babaunin po nila ang mga katuruan, Lord, ang mga katotohanan na kanila pong narinig. At ito rin po ay kanilang magsasapamuhay at pagpapala ito sa kanilang mga buhay, Panginoon. At alam po namin na while sila po ay aalis na dito bilang OJT, sila pa rin ay welcome, Panginoon, bilang mga kung sila po ay patuloy na maghahanap ng inyong salita, Lord God, ay they are always welcome here, Panginoon. Sa pag-alis po nila dito ay ingatan po sila sa kanilang mga pag-uwi, sa pag-aaral po nila, bigyan po sila ng lahat ng kanilang mga kailangan. Deserve po ang kanilang family, Panginoon, ang kanilang family rin ay makakilala po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng tatlong ito, sila po ay aming pinagpapala at i-release namin sila rin kasama ng presensya po ninyo. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ito po ang samot talangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Kami pa, hindi kami hindi na, kaya kung makapunta kayo sa ibang araw, kita pa tayo. Pero picture tayo. Bye. Bye. Smile po. Bye. 1, 2. Ano? Ito si Ate. 1, 2. Thank you. Thank you. Di ba kayo makaiiyak ha? Kailan naman sa Kalawan. 3 days. Ayan na.